Malapit na po ang eleksyon, mga kapatid. At tayo po ay obligado na bumoto ng nararapat na mga lider. Pero alam natin na ang politika ay talagang napakarumi. At sa ngayon lang, ayon sa mga bali-balita, na mayroon pong impeachment upang palitan o tanggalin sa pwesto ang nakaupo na Vice President. At ang paniniwala ayon sa mga kwento ay mayroong nagnanais kumuha ng pwesto o kunin ang kanyang pwesto. At ngayong botohan, mayroong pong mga iba't ibang mga tao na may hangarin talaga na magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno sa isang layunin, sa kanilang pangako na sila'y maglingkod sa bayan, para sa kapakanan ng bayan, para sa pagyaman ng bayan, para sa ikalaligan ng bayan, pero dahil po sa ganap na pagkamasama ng puso ng tao, yung pangakong yon kadalasan ay napapako. So, marami pong naghahangad ng posisyon, pwesto upang magkaroon ng kapangyarihan. Maging sa ating panahon ngayon, marami pa rin ang gustong magkaroon ng pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan, posisyon sa trabaho, sa politika, negosyo, maging sa iglesia. Nangyayari pa rin may politika. Kaya nga, mayroon pong tanong, paano isinusulong ang ating mga pangarap? Mga taong ito ay talagang nangangarap. Ito ba'y ayon sa plano ng Diyos o ayon sa ating sariling ambisyon? Na alam natin, First King, nating sinimulang pag-aralan, isang kasaysayan dito ay ang napakarami pong naghahangad ng posisyon, magkaroon ng kapangyarihan. At alam natin na dito po ay makikita natin kung paano po ang Diyos na nagkukontrol sa pangyayari sa buhay po ng mga hari o sa aklat ng mga hari. Maraming gustong magkaroon, makahawak ng posisyon. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanilang hangarin, may nagtatagumpay at mayroong hindi. Mayroong itinalaga ng Panginoon. Now, tanda natin, ang pagkakaroon natin ng leader, hindi dahil ito'y kalooban ng Diyos. Hindi po, kundi ipinahintulot ng Diyos. Dahil ang may kalooban talaga na magtayo o maglagay ng posisyon ay taong bayan. Kaya nga may butuhan. Kaya nga, kahit na labag sa kalooban ng Diyos, dahil mas nakakarami ang gumagawa nito, naghahangad, ay pinagkaloob ng Diyos upang maturuan tayo ng leksyon. Kung mayroon tayong leader ngayon sa ating bansa, dapat nating sabihin na ang Diyos para may kontrol alang-alang sa ating kabubuti sa mga tao ng Diyos. Tulad kay Saul, sino ba bumoto kay Saul? Hindi ang Diyos. Hindi ang kalooban ni Samuel, kundi kalooban ng mga tao. Kaya sabi ng Diyos, ibigay mo Samuel yung hinihingi nila, matangkad, malaking tao, makapangyarihan, matipuno, ibigay mo sa kanila upang maranasan nila ang kanyang disiplina. So ganito ang nangyari dito sa aklat ng mga hari. At sa ating kasaysayan, sa pagpapatuloy ng ating pag-aral, mayroong isang tao na naghangad ng posisyon na maging hari. Siya hindi pinili ng Diyos, hindi siya pinahintulutan ng kanyang ama, ngunit gumawa siya ng lahat ng paraan para makamit niya ang posisyon na magiging hari. At alam natin ito ay si Adonias o Adonias. Sa English, Adonijah. Now, alam natin na ang layunin nito ni Adonias ay magkaroon ng kapangyarihan sa pawa ng kanyang ama, dahil ang kanyang ama ay matanda na, si Haring David. Nanginginig na, wala nang init na naramdaman sa bawat araw at hindi na siya makapamahala. Kailangan niya nang ipasa ang kanyang kapamahalaan sa kaharian ng Diyos. At mayroong itinakda ang Diyos na kung sino ang papalit kay Samuel. Ngunit mayroong nagpupursige na
kunin, hanggat maaari i-impeach ang kanyang ama at kunin ang posisyon para maging hari. At alam natin ito'y nagbunga o magbubunga sa kanyang kamatayan o sa kanyang kapahamakan. Kaya nga ambisyon na hindi nababatay o walang basbas ng Diyos, ito'y mauwi lamang sa kapahamakan. Kaya nga, ito pong ating pamagat, ang ambisyosong puso. Ang ambisyosong puso, ito'y leksyon din para sa atin. Now, ang tanong natin dito, kay Adonias, matututunan natin ang ambisyong hindi sinasangguni sa Diyos ay mauwi lamang sa kapahamakan. So ano po ang dapat nating matutunan sa buhay ni Adonias na magkaroon tayo ng tamang ambisyon? Dito po ating malalaman ang mga dahilan. Pero bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Ito'y pinasulat ninyo alang-alang sa aming ikatututo, alang-alang sa aming pong paglakad sa katotohanan at pag-iwas sa kamalian. Tunay, Panginoon, lahat kami, lahat ng iyong mga tao ay mayroong pong hangarin sa buhay, mayroong desire, mayroong ambisyon. Ngunit, Lord, ituwid po ninyo ang aming pong mga ambisyon na ito'y mayroong pong iyong basbas at hindi po sa aming pansariling ambisyon lamang. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin ang mga dahilan at turo at leksyon na makukuha namin sa kasaysayang ito sa isang ambisyosong puso ni Adonias. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mayroong tatlong dahilan na ating matututunan upang maiwasan natin ang maling ambisyong ito ni Adonias. Basahin natin 1 King chapter 1 verse 5 to 10. Ganito ang pagkakasabi. Samantala, nagmataas si Adonias na anak ni Hagit na nagsabi, "Ako'y magiging hari." At siya'y naghanda ng mga karwahe at mga ngabayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. Hindi siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama sa pagsasabing, "Bakit ka gumawa ng ganyan?" Siya rin ay nakapakagandang lalaki at ipinanganak kasunod ni Absalom. Siya ay nakipag-usap kay Joab na anak ni Zoraya at kay Abiatar na pari at kanilang tinulungan si Adonias. Ngunit si Zadok na pari, si Benaya na anak ni Jehoiada, si Nathan na propeta, si Shimei, si Rei, at ang magigiting na mandirigma ni David ay hindi pumanig kay Adonias. Naghandog si Adonias ng mga tupa, mga baka, at ng mga pinatabang hayop sa bato ng Zohelet na nasa tabi ng Enrogel, at kanyang inayayahan ang lahat ng kanyang kapatid na mga anak na lalaki ng hari at ang lahat ng lalaki sa Huda na mga lingkod ng hari. Ngunit si Nathan na propeta, si Benaya at ang magigiting na mandirigma at si Solomon na kanyang kapatid ay hindi niya inanyayahan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita, ang iyong kautusan na siyang salamin ng aming pong buhay upang makita namin ang aming mga sariling kamalian, karumihan na ilalantad ng inyong mga salita at ang iyong banal na espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kakayanang baguhin, alisin anumang karumihan na inilalantad na iyong salita upang kami patuloy na sunod o kasunod sa iyong kalooban tungo sa aming kabanalan sa paglago ng aming panampalataya at tungo sa pagiging
kawangi sa larawan ng iwanak na si Jesucristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mayroon pong tatlong dahilan sa maling ambisyon ni Adonias na kailangan natin matutunan upang maiwasan natin ang kabiguan sa buhay. Una, ang ambisyong nagsisimula sa pagmamataas. Na lahat tayo may ambisyon, pero kung ang ambisyon natin ay bunga ng ating pagmamataas, yan po ay isang kamalian. Gaya ng sinabi sa ating talata 5, samantala nagmataas si Adonias na anak ni Hagit, na nagnanais na sabi, ako'y magiging hari, at siya'y naghanda ng mga karwahe at mga mangangabayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. Na ang salita pong samantala, na alam natin sa ating napag-aralan nakaraan, nakita natin si Haring David na siya po'y tinulungan ng kanyang mga tauhan, mga taong nagmamahal sa kanya. Sapagkat si David matanda na at siya'y nanginginig, anumang kumot ibalot sa kanya, hindi na siya mainitan. At salamat doon sa mga tapat na mga tao na naghahanap ng paraan upang siya'y matulungan sa kanyang problema, sa kanyang health, at sa kanyang panghihina. At maraming salamat sa mga tao na maging sa akin din sa katandaan, ay marami po ang nagmamalasakit, naghahangad, tulong, at tumatanaw, maging sa akin mga anak na hindi ako iniiwan sa paghahanda ng mga gamot, sa pagpapatingin sa doktor, ay talagang sila ang nagmamalasakit. Sila ang nagbibigay sa akin ng inspection, na inom ba yung gamot, nagpa-check ba, salamat sa ganitong mga tao na ito'y kaloob ng Panginoon. At gayon din naman, sila ay nakakita ng kanilang sariling pamamaraan na sila po ay makatagpo ng isang dalaga na si Abishag. Ngunit si Abishag, ito po ay hindi po dapat natin isipin na si Abishag ay ibinigay para kay David sa kanyang katandaan, kundi tulad po ng caregiver na nag-abroad na inalagaan yung matatanda. Yun po ang tungkulin doon, yun po ang kultura sa panahong ito. At binibigay ang lahat ng pangailangan ni Haring David, pagkain, pagpaligo, sa lahat. At tumatabi rin sa pagtulog upang mainitan si David kasama ng mga kumot, pero hindi maging asawa, kundi maging lingkod niya. At sa kalagayang ito, na hinang-hina, magulo ang mga tao, nagkakaisa, na nakafocus kay David, ito namang si Adonias, sinamantala niyang pagkakataon na mahina na ang kanyang ama. Mahina na. At nagdeklara siya sa mga tao, ako ay magiging hari. Ako ay magiging hari. Na siya'y mayroong pagmamayabang. Ang kanyang pagdeklara ng kanyang sarili ay bunga ng kanyang pagmamataas. Now, bakit naging mapagmataas itong si Adonias? Alam natin, kapag ka ang isang taong mayabang, hambog, mapagmataas, magdideklara talaga siya ng kanyang sarili. Ipapakita niya na siya yung pinakamagaling, karapat-dapat sa posisyon. At alam natin, dito kalooban ng Diyos, sapagkat bago pa lamang isilang ang mga batang ito, may tinakda ng Diyos kung sino ang papalit kay Haring David. Kaya alam natin na hindi ito sangayon. Nagmataas si Adonias at siya'y anak ni Hagit. Kilala niyo ba si Hagit? Isa ito sa kanyang pinagmamataas sapagkat si Hagit ay isa sa mga asawa ni David. So sa makatwid, sabi niya, karapat-dapat lang ako maging hari sapagkat ako'y anak ni David. Anak ng isang hari. Anak ng isang makapangyarihan. Anak ng isang lingkod ng Diyos. Nangangasiwa sa buong kapahamalaan. Anak ako ng isang pinuno. Isa yan sa kanyang mga ipinagmamalaki. Si David ay kilala at bantog. Kaya kilala rin si Adonias
ng mga tao. At ang sabi sa verse 6, siya'y isa sa pinakamagandang lalaki. Sa makatwid, sa kanyang mga kasabayan, mga kabataan, naiiba siya, gwapo siya. At ang sabi, kasunod siyang anak ni Absalom. Na alam natin si Absalom, gwapo din. Ngunit pinatay niya ang kanyang kapatid na si Amnon at inagaw ni Absalom ang korona o pwesto ni Haring David. Kaya si Haring David ay namundok. At itong si Absalom ay namatay, pinatay. At dahil sa kagandahan ng kanyang buhok na pinatimbang ilang libra ang buhok niyang ginto, yun ang dahilan na sumabit siya sa puno at inabot siya ng kanyang kaaway at siya'y pinana at pinagsasaksak. Pareho sila ng ugali, Adonias. Mayroon siyang ipinagmamalaki. Magandang lalaki, hinahangaan. Kaya naman, nung ideklara niya ang kanyang sarili na siya ang magiging hari, aba, paniwala ang marami. Kasi anak siya ng hari. Pero, hindi po lahat ng ating layunin, hindi lahat ng ating mga pangarap nababatay sa kalooban ng Diyos. Hindi pa tayo sinisilang may kalooban ng Diyos sa atin. Alam nyo, basahin nyo Psalms 139. Nandun ka pa lang sa sinapupuran ng iyong ina, nakikita na ng Diyos ang iyong pagkatao at mayroon na siyang inihanda na siya mong dapat maging buhay. Kaya nga, bilang Kristiyano, lumakad tayo ayon sa Espiritu. Lumakad tayo ayon sa Espiritu. Hindi kalooban ng Diyos ang pagiging hari niya. At lalong hindi kalooban ni Haring David ang kanyang pagiging hari. Hindi siya hinirang ng Diyos. Now, alam nyo, mayroong ganitong nagpupumilit sa atin na gawin natin ang isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ano ito, mga kapatid, as a Christian? Ang sabi ni Pablo, ako'y kasamang namatay, ako'y kasamang napako sa krus, at hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo, at ang laman na aking kinabubuhay ngayon ay aking pinamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus na namatay para sa akin. Ngunit, sabi ni Pablo, Romans 7:20, mayroong nakalublob na kasalanan dito sa aking sarili at ito ay ang nananatiling kasalanan na pilit nagpupumilagpos na ito'y maghari sa aking buhay. So, ito pong bagay nito in spiritual, buhay natin ito na mayroon tayong remaining sin na handang sumira sa ating buhay. Ambisyoso ito. Gusto tayong patayin sa ating kasipagan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Alam natin si Jesus na naghahari sa ating pong mga buhay. At hindi si Adonias. Hindi ang remaining sin. Mayroon tayong hari na kailanman walang simula, walang katapusan, walang kamatayan, walang pagtanda tulad kay David. At hindi mapagmayabang tulad ni Adonias. Kundi ang hari natin si Kristo, siya'y nagpakamatay. Masabi kong nagpakamatay, sinadya niyang mamatay alang-alang sa ating lahat upang tayo'y maligtas. Kaya kung ating babasahin sa banal na kasulatan, Romans 5:1, tayo po ay minsang na-justified. Tayo po ay na-justify ng Panginoon. Tayo po'y niligtas niya, pinatawad niya, at wala na po tayo sa penalty of sin. But the remaining sin remains in us. Kaya pero, ang sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Bagamat tayo po ay mayroong remaining sin, wala na yung penalty, wala na yung condemnation. Wala na yung wages of sin, which is death, sa fire.
We are free. Malaya tayo. But ang remaining sin, may kapangyarihan. Nasa presence pa rin tayo ng remaining sin. Nandiyan pa rin tayo. Nais niyang agawin ang trono ng banal na spirito sa ating mga buhay. Like Adonias. Kailangan natin itong pagtagumpayan. Kaya nga, Galatians chapter 3, kung ating babasahin po, verse 13, ganito po ang pagkakasabi. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. What is the curse of the law? Death. Yeah? The wages of sin is death. Tinubos na tayo dyan. But, yung ating nature, yung ating remaining sin, si Adonias sa ating flesh, remain. Pero ang sabi rito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. So yung kamatayan ni Kristo ang siyang pumalit sa atin bilang pambayad sa sumpa ng kasalanan. And yet, kailangan natin ang progressive sanctification and walking in the Spirit. Now, isang politiko ngayon, mga kapatid, mapapansin natin, may lalarawan natin bilang remaining sin sa buhay natin. Gusto nila ng posisyon. Gusto nila ng kapangyarihan. Yun din ang kasalanan sa atin. Gusto ng posisyon at gusto ng kapangyarihan. But the Bible says, greater is He who is in you than he who is in the world. Mas makapangyarihan yung nasa atin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. We can control Him. Kasi mas matibay at mas malakas, makapangyarihan yung nasa atin kaysa sa itong sa sanlibutan ito. Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang handang magsakripisyo. O isakripisyo ang kanilang prinsipyo upang makamit ang tagumpay. Yan ang kasalanan na nasa atin. May tutulad natin sa politika ngayon. Isasakripisyo nila ang kanilang prinsipyo. Magsisinungaling sila. Mangangako sila. Pero isa lang layunin, kapangyarihan, posisyon, upang magawa nila kung anong gusto nilang gawin. Pero sa atin, paano natin makakontrol yun? Hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sundin natin palagi ang gabay ng Espiritu ng Diyos sa atin. Sapagkat mas makapangyarihan siya kaysa sa kasalanan na nasa atin pa. So ito po yung dahilan ni Adonias na siya po ay nagdeklara ng magiging hari sa kanyang pagmamataas. Pagmamataas po ang pinakapundasyon ng pagbagsak ng tao. Maring hindi ngayon, maring hindi bukas, maring hindi sa sunod buwan, but be sure your sin will find you out. Ikalawa pong dahilan ay ang ambisyong nagmula sa pagpapabaya. Pagpapabaya. Again, basahin natin ang ating teksto sa verse 6. Hindi siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama sa pagsasabing, bakit ka gumawa ng ganyan? Siya rin ay napakagandang lalaki at pinanganak kasunod ni Absalom. Now take note po, ang sabi po dyan, hindi siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama. Na yung pinagdamdam dyan, sa original na salita, sa Hebreo, kung basahin yan, adzab. Adzab. Ang ibig pong sabihin,
Ang tense nito ay, excuse me, hindi nyo alam, pero sasabihin ko lang, ay nasa perfect. Ang tense, pagka-verb. Ibig sabihin, nangyari ni minsan na hindi dinisiplina ni David si Adonias. Ni minsan sa kanyang pagkabata hanggang sa paglaki, hindi na disiplina ni David si Adonias. Yun ang sanhi ng pagiging hambog ni Adonias. Sapagkat siya yung napakagandang lalaki. Ibig sabihin, mayroon siyang katangian na hinangaan, nakikita ng lahat ng tao sa kanyang panahonan, ngunit ipinagmamalaki ni David, ni hindi niya tinuruan na yung kanyang katangian dapat maging mapagpakumbaba. Alam natin yan, mga magulang. Kapag ka-anak natin, natutuwa ang maraming tao dahil may katangian, ipinagmamalaki, which is tama. Grabe sa atin yung kaligayahan natin. Pero, bilang isang magulang, dapat supilin na huwag siyang lumaki sa kanyang katangiang yon na ipagmamayabang. Sapagkat kapag hindi mo tinuruan yan, siisipin ng mga bata na batang ito, sikat ako, tungto tatay ko, gagalingan pa niya. Hanggang makikita, pagdaki ng mga bata, makikita mo pa lang nasa 10 years old, bayabang na yung bata. Hanggang sa lumaki, magiging formal, pero sa puso andun yung kambugan. Ipapakita niya kung paano siya hinangaan nung maliit pa hanggang sa kanyang paglaki, hangaan pa rin siya ng maraming tao. That's politics. Politika yan ng mga magulang. Ito'y aral sa atin. Hanggat maliit pa anak ninyo, sundin natin ang salita ng Diyos, Proverbs 22 verse 6. Train them up. Sanayin na sila. Yung kagandahang lalaki nila, sanayin mo na ito'y ipagpapasalamat sa Diyos at hindi niya ipagmamayabang. Sa panahon ngayon, anong kagandahan ngayon? Kahit napangit ang isang lalaki, pero nakikita siya maganda dahil sa kanyang katalinuhan, sa kanyang pinag-aralan, sa iba pang katangian. Ang kalawang ambisyon na dapat nating iwasan ay ang nagmumula sa pagpapabaya. Hindi siya kailanman dinisiplina o tinuruan ni David. Ito'y kakulangan ng isang butihing ama. Marami pong mga tatay na hindi nadidisiplina ng mga anak. Wala silang panahon. Pinaubayan nila sa lola. Pinaubayan nila sa mga nanay. Di ba sana ko mga nanay natutunan lumangkad sa espiritu, pero kung nasa laman, ay tuturuan pang maging mayabang ang kanilang anak. Tingnan mo yung anak ko, galing oh! Palakpakan! Yay! Kaya yung bata lumalaki sa yabang. Lumaki ulo ni Adonias. Why? Guwapo. Anak ni Hagit. Anak ng hari. Mayroon pagmamalaki. Pero hindi pinili ng Diyos. Ang kamalian doon na hindi nakita ni David, kasunod siyang pinanganak kay Absalom. Mayroon ng aral, pero napabayaan. Well, yung kagandahang lalaki ni Adonias sa Hebrew word is Tob. The best, ibig sabihin. The best. Taglay ni Adonias ito. So, kung ating kukumpara si Adonias sa lahat ng mga tao, kabataan
kasinggulang niya, time na yon, he is the best. Kaya isang salita lang, sunod lahat ang mga kasinggulang niya. Sunod lahat. Naiiba siya. Mahirap maging leader na hindi nagpapasakop sa Diyos, kundi ginagamit niya ang kanyang kagwapuhan, kagandahan. Hindi pinalaki sa disiplina. Kaya tayo mga magulang, ngayon lang tayo nakapag-isip at tanda na, kung naturuan ko lang yung anak ko dati, kung naturuan ko lang sana. Then ikatlo, mga kapatid, nakita natin ang ambisyon na hindi kinalulugdan ng Diyos ay nagmumula sa pagmamataas. Ikalawa, nagmumula sa pagpapabaya. At ikatlo, ambisyong nagmumula sa pakikipag-alyansa. Verse 7 to 8, ganito ang sabi. Siya'y nakipag-usap kay Joab na anak ni Zoraya at kay Abiatar na pari at kanilang tinulungan si Adonias. Ngunit si Zadok na pari, si Binaya na anak ni Jehoiada, ni Nathan na propeta, si Simei, si Rei at ang magigiting na mandirigma ni David ay hindi pumanig kay Adonias. So ito po, may pakipag-alyansa. Tingnan niyo politika natin ngayon. Dahil siya mayroong impluensya, anak ng hari, gwapo, matalino, mayaman, pwede siyang magbigay ng 150 million sa bawat isang kongresista. Gumawa siya ng sariling seremonya sa kanyang sarili. Gumawa siya ng sariling seremonya. Nakipag-alyansa siya kay Joab at kay Abiatar. Sa verse 7, siya nakipag-usap kay Joab na anak ni Zoraya. Now, sino itong si Joab, mga kapatid? Na anak ni Zoraya. Si Zoraya ay kapatid ni Haring David. At si Joab, siya yung pinakamagiting na pinuno ng buong sandatahan ni David. Makapangyarihang tao. Yun ang kinuha ni Adonias na kanyang magiging alyansa upang magdepensa sa kanya. At isang mandirigma. Ngunit, siya'y isang tapat sa tungkulin, itong si Joab, ngunit hindi tapat sa Diyos. At hindi tapat kay David. Nakikita natin ang gobyerno natin ngayon? Dating kaalyansa, pero hindi tapat sa kanilang leader at hindi tapat sa Diyos, kundi mayroong sariling motibo. Ito nangyayari. Grabe. Ito yung pinakamagiting, pinakamatapang na sundalo. Pinuno ng hukbo ni Haring David. Pinili ni Adonias mga taong susuporta sa kanya. At itong si Abiatar na isang pari, kumbaga, sa alak, ito yung mayroon ng gulang. Talagang pang 1 milyon na halaga na alak ito dahil sa gulang nito sa tagal na kasama ni David. Pero matagal na kasama ni David, hindi rin tapat kay David. At hindi rin tapat sa Diyos, bagamat siya isang pare.
kundi siya'y sunod-sunuran sa mga taong makapagbibigay ng pangarap sa buhay. At pansinin natin kung sino pa yung maging kasama ni Adonias. Verse 9 to 10. Naghandog si Adonias ng mga tupa, mga baka, at mga pinatabang hayop sa bato ng Zolet na nasa tabi ng Enrogel. At kanyang inanyayahan ang lahat ng kanyang kapatid na mga lalaki na mga anak na lalaki ng hari at ang lahat ng lalaki sa Huda na mga lingkod ng hari. Nakita nyo? Kinuha niya yung may mga posisyon. Mga kasinggulang niya na siya nakakalamang sa kanila. At ang sabi sa verse 10, ngunit si Nathan na propeta, si Binaya at ang magigiting na mandirigma at si Solomon na mismong kapatid niya ay hindi inayahan. Bakit hindi inayahan? Alam niyang mabibigo siya. Pag inayahan niya, yung mga tapat sa Diyos. Tapat kay Haring David. Pero yung mga taong hindi tapat sa Diyos at hindi tapat sa hari, madali niya itong nakuha. Bakit? Mas paniwala sila sa gwapo, gandang lalaki, kisig. Mas lamang kay David. Ang kalamangan ni David, he is the man who seek after God's own heart. Ganyan ang karumi ang politika sa atin, di ba? Pero ganon din ang karumi sa kaharian ng Diyos dito sa kings. Kaya isinulat ito sa atin para maging aral sa atin. Sapagkat napakaraming kasaysayan dito na kung sino yung namumunong hari, yun ang magiging buhay nila at kapag sila po ay nagkasala, pinarurusahan ng Diyos, pinanunumbalik. At pinagpapala din naman yung mga tamang namiminuno. So, ang maling pagpili ng isang taong mamumuno ay isang magulo. Isipin natin, tiyakin natin na siya ay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi natin alam kung sino yun. Sa panangin lang. Sa kagwapuhan ba? Sa kahusayan ba? Mayroon pong 1 Timothy chapter 3. Titus. Mayroon pong banal na kasulatan na magtuturo sa atin kung ano yung mga katangian. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pero kung titignan natin saan nagmula ito, alam nyo, ang pagmumula talaga dito kay Adonias ay ang pagpapabaya ng isang ama. Bagamat siya'y magaling na hari, mandirigma, matalino, kilala ng Diyos, may kalooban ng Diyos, ngunit nagkulang siya sa pagtutuwid sa kanyang anak. Kaya nga, mga kapatid, pag-aralan natin ang leksyon dito sa buhay ni Adonias. Unang-unang leksyon na ating pag-aralan at ipamuhay bilang paglakad natin sa gabay ng Espiritu. Tandaan natin, unang-una, ang ating ambisyon, ang ating mga hangarin, ang ating mga layunin sa buhay na hindi sinasangguni sa Diyos sa kanyang kalooban ay magdudulot lamang ng kabiguan. Gaano man kagaling sa ating pang-isip kung ano maging tayo
kapag naabot natin ang ating ambisyon. Kung hindi ito nababatay sa kalooban ng Diyos, darating at darating ang panahon, ibabagsak yan. Hindi yan magtatagumpay. Tanda natin, yung talinhaga lang sa pagtatayo ng bahay, sa batuhan o sa buhanginan, mahabang panahong proseso yun. In the end, ano pong nangyari? Yung pong hindi nababatay ayon sa prinsipyo ng pagtatayo ng bahay sa magitan ng Diyos, ito'y bumagsak. Bakit po? Sunod-sunod po ang iba't ibang kalamidad sa buhay. Wala pong humpayan. Lahat ng pagsubok darating yan. At ang hindi naayon sa kalooban ng Diyos, babagsak at masisira yan. At ang sabi ron sa kahulihan, malaking pagkabagsak ang mangyayari sa isang bahay na hindi natanim o natayo sa ibabaw ng bato kundi sa buhanginan. Tanda natin, kayo mga bata pa, may mga pangarap pa kayo. Pero sa amin, na may mga edad na, maikli na ang aming pabilo, mayroon man kaming pangarap pero alam naming hindi na magtatapos sang-ayon sa layunin. Maikli na ang buhay. Kaya kayo mga kabataan, na kayo may mga pinag-aralan, hangaran ninyo ang pangarap ninyo na naayon sa Diyos at magtatagumpay kayo. Darating at iba't ibang mga pagsubok. Tandaan nyo yan, hindi po ligtas ang bawat Kristiyano sa mga pagsubok, mga problema. Darating tayo dyan. Pero kung kayo lumalakad sang ayon sa Waze o GPS ng Espiritu Santo, maaabot ninyo ang inyong patutunguhan. Ikalawang dapat nating alalahanin ay ang huwag tularan ng pagkakamali ng isang ama tulad ni David. Kayo mag-aasawa pa lang. At marahil kayo ngayon mag-asawa, magkakaanak kayo. Lagi niyong gamitin ang salita ng Diyos sa buhay ng inyong mga anak. Tiisin ninyo ang sakit sa puso na mga anak ninyo ay parang kawawa dahil hindi lang nagagawa kung anong ginagawa ng mga mararanyang anak sa sanlibutan. Ako nasasaktan ako kapag yung anak ko pinapalo ng mga bata kasi gusto ng mga magulang nila na ituwid yung kanilang mga anak. Nasasaktan ko, sobra na yan. Tigil na yan. Pero hindi. Namumuhunan tayo, naguhubog tayo ng isang halaman kung ano maging itsura paglaki. At paglaki nila, hindi sa ating kayabangan na gawa natin ang ating katungkulan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. We are only stewards sa ating mga anak. Tayo'y tagapamahala lamang sa kanyang biyaya. At tayo ay binibigyan ng pagkakataon paano natin hubugin ang biyayang ito mga anak ayon sa kanyang layunin. Kaya binigyan ka ng anak. Train up your child the way they should go. Yan po ang turo ng Panginoon. Kaya bilang mga bata pa, ama at ina, huwag niyong pabayaan ang anak ninyo lumaki sa kayabangan. Spoiled. Gaya ng kwento kanina, marami kong na-encounter mga estudyante, mga walang modo. Kapag nagkwentuhan, nagkakabastusan. Bakit po? Hindi dahil sila ay depraved. Sapagkat utos ng Panginoon, sa kabila ng pagka-depraved ng iyong anak, may utos ng Panginoon, train up your child. May biyaya ang Diyos, naturuan sila, mauhubog sila. Yun ang lesson dito kay Adonias. Ikatlong lesson, mga kapatid. Kailangan dito ang pagpili ng tamang kaibigan. Piliin ninyo ang tama ninyong kaibigan. Mga kaibigan na handang tumulong sa inyo sa panalangin. Mga kaibigan handang magmalasakit alang-alang sa inyong spiritual na buhay. Mga kaibigan na handang tumulong sa inyo sa paglago sa spiritual. 1 Corinthians 15:33, di ba? Ang sabi roon,
Basahin natin na ang pagpili ng tamang kaibigan ay nararapat lamang. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Tignan nyo, ano nangyari nitong kay Adonias? Na pinili nitong mga taong ito na imbis sana manatili sila sa Diyos at kay Haring David, hindi maganda ang kanilang kinabukasan. So yung pangatlo na aral. Pang-apat, panghawakan natin, ang plano ng Diyos ay laging mas mataas at mas mabuti sa ating sariling ambisyon. Marahil mahirap abutin yung plano ng Diyos sa buhay mo. Marahil marami kang kabiguan pa na maranasan bago mo abot. Pero mas mataas at mas mabuti ang plano ng Diyos. Ikaw ay hinuhubog. Hinuhubog sa bunga ng Espiritu bago mo makamit ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pag-aral natin ang mga bunga ng Espiritu. Lastly, tanda natin, ano man, whatever success, accomplishment natin na atin nagagawa, na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi naluluwalhati ang Diyos. Kaya ang utos ng salita ng Diyos sa atin, 1 Corinthians 13:31, I think, whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. Sapagkat anumang success na taglay natin ngayon, mataas ka man sa tingin ng tao, pero mababa ka sa tingin ng Diyos, walang silbi. Sapagkat ginawa mo ang success mo sa iyong kayabangan, kawalang respeto, pakikipag-alyansya sa mga maling tao, ang success na yan ay walang pakinabang sa iyo. Dito lang yan sa lupa. Hangarin natin ang tamang ambisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kasaysayang ito na nagpamulat sa aming mga mata. Sapagkat totoo, Panginoon, na kadalasan kami po'y tulad ni Adonias na nag-iisip lamang ng aming sariling kapakanan at hindi namin iniisip ang iyo pong kalooban, ang iyong mga plano. Sapagkat sa tingin namin, mas magaling ang aming plano. Ngunit pinakita nyo sa kasaysayang ito na wala pong silbi ang mga hangarin na labas po sa iyong kalooban. Nawa matuto kaming magpasakop. Magpatuto kaming pasakop sa hari. At higit sa hari namin, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Mari kaming tumingin sa mga leader at magtiwala sa mga leader sa aming gobyerno, sa bahay, sambahayan, trabaho, at sa iglesia. Ngunit ang aming loyalty, ang aming katapatan ay dapat nasa sa inyo at sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.